Hello kids! Kumusta? Ako nga pala si Donald Duck. Sasamahan ko kayo ngayong pag-aralan ang bagong aralin sa PE. Ito ay tungkol sa mga ritmikong ehersisyo gamit ang marakas at patpat. Tara na at matuto! Para sa Physical Education 3 Quarter 4 Week 5 to 6, ang ating aralin ay mga ritmikong ehersisyo gamit ang marakas at patpat. The most essential learning competency demonstrates movement skills in response to sounds in music. Sa mga nakaraang aralin, napag-aralan mo ang iba't ibang mga pampasiglang ehersisyo at pampahalubilong sayaw. Sa araling ito naman ay matutuhan mong maipakita sa pamamagitan ng pagtugon sa ritmo ang iba't ibang pang-ehersisyong kilos gamit ang marakas at patpat. Tingnan ninyo ang mga larawan. Ang mga larawang nakita ninyo ay nagpapakita ng rhythmic routine. Ang rhythmic routine o ritmikong ehersisyo ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng koordinasyon, panimbang, kaaya-ayang kilos ng katawan at tiwala sa sarili. Makatutulong din ito na maipahayag ng isang tao ang kanyang damdamin. Sa paggamit ng marakas at patpat, maaaring malinang ang kasanayan sa kilos lokomotor at di-lokomotor ng katawan. Ang marakas o maracas ay isang instrumentong pangmusika na kinakalog upang makabuo ng tunog. Ito rin kung minsan ay ginagamit na kasangkapan sa pagsayaw. Mahalaga ang ritmo at tiyempo kapag ginagamit ang instrumentong ito. Sa paggamit ng marakas, marami tayong mga kilos na maaaring gawin upang mapanatiling malakas at masigla ang katawan. Sa pagsasagawa ng ritmikong ehersisyo, maaari ding gamitin ang patpat o stick sa Ingles upang mapanatiling malakas at masigla ang katawan. Maaari itong gamitin upang maisagawa ang iba't ibang kilos pang ehersisyo. Sa paggamit ng marakas at patpat sa pag-ehersisyo, pwede itong sabayan ng tugtog kung saan ito ang sumusukat kung paano gumagalaw ang katawan sa ritmo ng musika. Ngayon, dadako na tayo sa unang pagsasanay. Sa tulong ng nakatatandang miyembro ng pamilya, basahin at sundin mabuti ang mga sumusunod na hakbang sa paggawa ng recycle na marakas. Nagawa niyo na rin ito sa mga nakaraang aralin. Narito ang mga kagamitan. Una, 2 maliit na bote. Sunod, 2 karton ng tissue, tape o pandikit, lumang magazine, pandikit, maliliit na bato o beans. Mga pamamaraan. Ihanda ang mga kinakailang kagamitan at siguraduhin ang paggabay at tulong ng nakatatanda. Pangalawa, lagyan ng maliliit na bato o beans ang 2 bote. Huwag itong pupunuin. Pangatlo, pagkatapos lagyan ng bato o beans ang 2 bote, ibalik ang takip ng bote. Pang-apat, gupitin sa gitna ang karton ng tissue at idikit sa takip ng bote. Magpatulong sa nakakatanda sa paggupit ng karton at pagdidikit sa takip ng bote. Ngayon, para sa pangalawang pagsasanay, sundin ang sumusunod na mga kilos gamit ang marakas na makikita sa susunod na pahina. Sa tulong na iyong kasama sa bahay, palagyan ng check ang column kung naisagawa ang kilos o hindi. Sagutin ang mga tanong pagkatapos gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa pagkakataong ito, kasama natin ang ating kaibigan si Shasha upang ipakita sa inyo ang kasanayan. At ang table na ito mga bata ang inyong sasagutan. Narito ang mga pamamaraan para sa unang gawain. Una, hawakan ang marakas paharap. Pangalawa, ikalog ang marakas sa kaliwa.
Pangatlo, ikalog ang marakas sa kanan. Pang-apat, ikalog ang marakas pababa sa kaliwa. Panlima, ikalog ang marakas pababa sa kanan. Ikalawang gawain. Step 1. Lumakad pasulong. Itaas ang mga kamay sa harap ng antas ng dibdib. Ikalog ang marakas, salitan pasulong at patras. Step 2. Ibaluktot ang tuhod. Ikalog ang kanang kamay na may kapit na marakas pataas. Step 3. Ibaluktot ang tuhod. Ikalog ang kaliwang kamay na may kapit na marakas pataas. Step 4. Lumakad patras. Itaas ang mga kamay sa harap sa antas ng dibdib. Ikalog ang marakas, salitan, pasulong at patras. Para sa ikatlong gawain, Step 1. Tumalon sa kanan ng 2 beses. Ikalog ang marakas sa baligtad na posisyon na T. Step 2. Tumalon sa kaliwa ng 2 beses. Ikalog ang marakas sa baligtad na posisyon na T. Step 3. Lumiko sa kanan. Ikalog ang marakas kanan, kaliwa, kanan at isara ang mga kamay sa tabi. Step 4. Ibaluktot ang tuhod at ikalog ang marakas pababa sa harap. Step 5. Tumayo at ikalog ang marakas paharap. Narito muli ang inyong sasagutan. Ito ay base sa una, ikalawa at ikatlong gawain na inyong ginawa. Narito ang mga katanungan na kailangan ninyong sagutan. Una, nasiyahan ka ba sa iyong ginawa at bakit? Mga bata, ang sagot dito ay naaayon sa inyong ginawang gawain. Pangalawa, ano ang iyong ginamit na kagamitan sa pagsasagawa ng mga kilos? Pangatlo, naisagawa mo ba ng maayos ang mga gawain sa bawat bilang? Ngayon ay dadako na tayo sa pangatlong pagsasanay. Awitin ang paru-parong bukid at sabayan ng iba't ibang halimbawa ng kilos pang-ehersisyo gamit ang marakas. Ngayon, para sa pang-apat na pagsasanay, sa tulong at gabay ng nakakatandang miyembro ng pamilya, gawin ang mga nakasaad na kilos sa susunod na slide gamit ang 2 patpat. Sa iyong sagutang papel, palagyan ng check sa nakatatandang miyembro ng pamilya ang column kung naisagawa ang kilos o hindi. Sagutin ang mga sumusunod na tanong pagkatapos maisagawa ang mga kilos. Mga kagamitan. 2 patpat. Narito ang mga kasanayan para sa unang gawain. Una, tumayo na magkadikit ang mga paa at itaas ang patpat sa kanan katapat ng balikat. Pangalawa, tumayo na magkadikit ang mga paa at itaas ang patpat sa kaliwa katapat ng balikat. Pangatlo, tumalon sa kanan. Pang-apat, tumalon sa kaliwa. Narito naman ang mga kasanayan para sa ikalawang gawain. Una,
Ihakbang ang kanang paa sa gilid. Itaas ang patpat sa lebel ng balikat. Ulitin pakaliwa. Pangalawa, isara ang kaliwa hanggang kanan habang ang patpat ay nakadikit sa antas ng balikat. Pangatlo, tumalon sa kanan. Isipa sa kaliwa ang paa, pagilid. Itaas ang patpat pakanan. At pang-apat, tumalon sa kaliwa. Isipa sa kaliwa ang paa, pagilid. Itaas ang patpat pakaliwa. Narito ang mga kasanayan para sa ikatlong gawain. Una, humakbang ng 6 na beses pasulong. Magsimulang ihakbang ang kanang paa. Ibaluktot ang braso at itaas ang patpat, patagilid at paurong sulong. Pangalawa, humakbang ng 6 na beses pasulong. Magsimula ng ihakbang ang kaliwang paa. Baluktot ang braso, itaas ang patpat, patagilid at paurong sulong. Pangatlo, isara ang kaliwang paa papunta sa kanang paa. Tumayo ng tuwid, itaas ang patpat sa lebel ng ulo. At pang-apat, isara ang kanang paa papunta sa kaliwang paa. Tumayo ng tuwid, itaas ang patpat sa lebel ng ulo. Ngayon ay maaari nyo na sagutan ang mga katanungan. Una, nasiyahan ka ba sa iyong ginawa at bakit? Pangalawa, ano ang iyong ginamit na kagamitan sa pagsasagawa ng mga kilos at posisyon? Pangatlo, naisagawa mo ba ng maayos ang mga gawain sa bawat bilang? Pang-apat, anong kilos ang madaling gawin? At panglima, anong kilos ang mahirap gawin? Para sa panlimang pagsasanay, sa posisyong stride heel, awitin ang leron-leron sinta at sabayan ng sumusunod na kilos na nakasaad sa ibaba o sa susunod na slide gamit ang patpat. Sagutin ang mga tanong sa inyong sagutang papel. At mga bata, i-video ang sarili habang ginagawa ang mga ito. Narito ang mga kilos na dapat gawin. Una, iikot ang braso sa kanan at itaas ang patpat sa kanan sa lebel ng balikat. Pangalawa, ulitin sa kaliwa. Pangatlo, ibaba ang patpat pasulong. Pang-apat, itagilid ang braso. Panglima, igalaw pasulong ang braso. Pang-anim, igalaw ang braso kasing lebel ng ulo. At pang-pito, ulitin mula unang kilos. Narito ang mga katanungan. Una, naisagawa mo ba ng maayos ang mga gawain at kilos? Pangalawa, nasabayan mo ba ng maayos na pag-awit ang mga kilos? Pangatlo, anong kilos ang madaling gawin? Pang-apat, anong kilos ang mahirap gawin? Ngayon mga bata, dadako na tayo sa pang-anim na pagsasanay. Gamit ang iyong nais na tugtog, sumayaw habang iginagalaw ang iyong katawan at marakas. Sabayan ang mga kilos na makikita sa pahina 25 hanggang 27. Palagyan ng marka sa nakatatandang miyembro ng pamilya ang iyong kilos na ginawa ayon sa pamantayan sa susunod na slide. Narito ang mga pamantayan na score. 5 pinakamahusay, 3 mahusay, 1 kailangan pang magsanay. Mga gawain, nasusunod ang hakbang ng wasto at may pagtitiwala sa sarili. Iginalaw ang katawan ayon sa ritmo ng napiling tugtog.
Wastong paggamit ang kagamitan sa kilaw ng kamay. Maaayos na isinagawa ang ritmikong gawain at nasiyahan sa mga gawain. Narito naman ang para sa pangpitong pagsasanay. Gamit ang iyong nais na tugtog, sumayaw habang iginagalaw ang iyong katawan kasabay ng patpat. Sabayan ng mga kilos na makikita sa pahina 29 hanggang 30. Palagyan ng marka sa nakatatandang miyembro na pamilya ang iyong kilos na ginawa ayon sa pamantayan sa susunod na slide. At narito muli ang mga pamantayan. Ngayon para sa pangwalo at huling pagsasanay. Sa iyong kwaderno, buuin ang mahalagang kaisipan sa susunod na slide. Gawin ito sa inyong mga sagutang papel. Ang ritmikong ehersisyo ay nakatutulong upang may pahayag ng isang tao ang kanyang damdamin. Nakakatulong din sa pagdevelop ng koordinasyon, panimbang, kaayusang kilos ng katawan at tiwala sa sarili. Ang paggamit ng marakas at patpat ay nakakatulong din upang mapanatiling malakas ang katawan. Please like this video, subscribe, and get notified.